Ayaw niyo giboto ang mga Duterte. Oh. May dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment, ma'am? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ma'am, yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi well, unang-una na yan. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawa ang VP Sara Ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung inisyu na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Hi guys, good day. Sa kung nag-viral nga video is dagag nag-bash na ano. First of all, naan niyo demokrasya ta driya. Mo ganing gitagaan tag isa-isa ka kinabuhi sa Ginoo no para dili nimo pakialaman na kinabuhi sa uban, di ba? Akong giingon nito, ayaw niyo giboto ang mga Duterte. Oh. What's the point? Demokrasya ta driya. Wala pa hadlok sig na akong Davao. Akong giingon dito, ayaw niyo giboto ang mga Duterte oy. Ug di mo gusto hapsa yung Pilipinas. O di mo gusto munindot ang Pilipinas, o di mo gusto mulambo ang Pilipinas, o di mo gusto limpyo nga Pilipinas, ayaw ninyo giboto ang mga Duterte. Gets ninyo akong point? Bright ray makasabot. Diba? Bisag mga alanganin sa utok, og sabto na kong gistorya, makasabot. Ayaw ninyo giboto ang mga Duterte, o dili mo gusto mahimong powerful, nindot, limpyo ang Pilipinas. Diba? So, that's the point. Ayaw ninyo giboto ang mga Duterte. Kung di mo gusto matarong ang Pilipinas, let's go! Eto guys, pakinggan nyo. Napakagandang punto, napakagandang tanong na
binato ng media dito sa mga crocs na to. Okay, pakinggan nyo mabuti. Sumintak.net 25. Clarification lang po. Out of 6 impeachable offenses stated in our Constitution, why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan, bakit hindi nyo isinama ang graft and corruption? Ayun, out of 6 impeachable offenses, bakit dun sila nag-focus sa public trust lang? Bakit hindi nila sinama yung graft and corruption dun sa offenses na final nila for impeachments kay Sara? Actually, these acts na minention sa betrayal of public trust constitute various offenses kahit violation ng revised penal code. Unang punto, hindi mo pwedeng i-generalize na lang. Hindi mo pwedeng i-generalize na lang sa isang offense yung lahat ng offense na binanggit nyo. Kasi pinaglalaban nyo nga paglustay sa pera ng bayan. Mamaya, pag-uusapan natin yung o kung magkano yung nilustay ni BP Sara. Kung meron man ha, magkano yung nilustay niya. Kasi yung claim na iba, saan na yung 125 million? Ang tanong, pero mamaya sasagutin natin yan. Pakinggan muna natin lahat ng sasabihin ng crocs na to. Pero finokus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan. Weh, di nga. Pinakamabilis na paraan? O wala kayong ibang paraan? Yung pa-audit-audit kayo na into details, tapos ngayon, isang bagay lang yung pagbabasihan nyo, tapos generalize na? Saan na yung logic? Di ba? Lahat binabato nyo sa isang usapin nung nag-hearing kayo. Tapos ngayon biglang public trust lang. Ay, nako. Na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Kaya lang, hindi kami pwedeng magdagdag. Yun, boy. Pwede kayo magdagdag kung applicable. Kaya lang hindi applicable yung idadagdag nyo. Kasi, bintang lang kayo ng bintang. Wala naman kayong ebidensya. Pero the betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yon. And that is, for us, one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So that's why we chose it, for the reasons I just mentioned. Encompasses everything pala eh. Wag na sanang ilagay doon sa konstitusyon yung ibang offenses ng impeachable kasi encompass everything. Lawyer ba to? So nagmamalinis tayo ngayon. So lahat ng opisyal dyan, okay. Hindi naka-offend doon or walang opensa doon sa public trust na yun. Kasi malinis lahat ng opisyal. Sigurado kayo? Oy, Risa, baka nakakalimutan mo yung sa PhilHealth ha. Oy, Franz Castro. O di ba convicted ka? Baka nakakalimutan mo yun, public trust din yung naano nun. It encompasses everything. O sino pa dyan? Sino pang may ano dyan?